Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin ang mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa within the next 24 hours dahil pa rin yan sa easterlies o yung hangin galing sa Pacific Ocean. At ito ring easterlies yung magdadala pa rin po ng mga pulupulong mga pag-ulan or pagkidlat pagkulog nakita dito sa ating latest satellite animation. Possible yung mga isolated thunderstorms in parts of Western Visayas, western portion of Mindanao at hilagang bahagi ng Palawan as well as Cordillera region at meron din mga isolated rain showers throughout the country. Samantala, meron tayong panibagong weather system, ito yung frontal system o ito yung linya kung saan po nagbabanggaan yung malamig na hangin galing sa hilaga at yung mainit na easterlies. Kapag po nagbangga ng mainit at malamig na hangin, may tendency na may mabuong cloudiness at itong frontal system na ito yung inaasahang bababa at magpapaulan sa malaking bahagi ng Northern Luzon sa susunod po na 2 araw. Base rin sa ating latest satellite animation, meron pa rin tayong minomonitor dito na cloud cluster or kumpulang ulap sa may silangan ng Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala pa itong epekto sa ngayon at hindi pa naman natin siya kino-considered as a low pressure area pero patuloy natin itong minomonitor dahil posible ito magpaulan at maging weather disturbance sa susunod po na linggo sa ating bansa. Samantala, base naman sa latest tropical cyclone threat potential po ng Pag-asa, sa Climatology Division po, inaasahan natin na simula po bukas hanggang sa weekend is possible nga na doon sa may cloud cluster na yon ay may mabuo na low pressure area or sama ng panahon. Mabagal itong kikilos papalapit ng ating bansa at posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility Monday or Tuesday. Inaasahang kikilos ito na paangat na pakaliwa at posibleng dumikit po sa may eastern side ng ating bansa. So ibig sabihin, early next week, posibleng magpaulan yung Intertropical Convergence Zone kung saan nakapaloob itong weather disturbance na ito in parts of Mindanao. Habang early next week nga, maring as early as Monday or Tuesday, ay yung trough ng low pressure area ay magpaulan din dito sa may Caraga region, Eastern Visayas, hanggang dito sa may Bicol region sa kalagitnaan po ng susunod na linggo. Pwede pa po magbago itong track ng Pag-asa kaya patuloy po na magantabay sa ating mga updates at hindi pa rin natin inaalis yung chance na magiging isang mahinang bagyo ito or tropical depression habang ito ay nasa papalapit dun sa ating Philippine Area of Responsibility. By tomorrow, inuulit nga natin asahan yung epekto ng frontal system naman kaya magdala ng payong yung ating mga kababayan dito sa may norte, sa may Cagayan Valley, Cordillera region at mga kalapit na lugar. Pero sa umaga pa lamang, pinakamaapektuhan na yung Batanes, Cagayan, and Isabela ng frontal system. Makulimlim na panahon na sasamahan ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms, kaya magdala po ng payong at mag-ingat na rin sa mga posibleng flash floods or landslides. Dito naman po sa mga kalapit na lugar, kagaya na lamang ng rest of Cagayan Valley, itong Nueva Vizcaya, Quirino, hilagang bahagi ng Aurora, itong silangang bahagi ng Cordillera region such as Apayao, Kalinga, Mountain Province, and Ifugao. Umaga pa lamang makulimlim na po ang panahon at mararanasan na rin yung mga light to moderate with the time heavy rains pagsapit po ng tanghali hanggang sa gabi, epekto din ng frontal system. Habang sa natitirang bahagi naman ng Northern Luzon, dito rin sa may Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila, and Southern Luzon, asahan pa rin yung bahagyang maulap hanggang kumisan maulap ang kalangitan, lalo na po sa hapon, at aasahan din yung mga isolated rain showers or thunderstorms, lalo na po dun sa mga areas malapit dun sa may norte, kabilang na itong Northern Quezon, natitirang bahagi pa ng Aurora, parts of Nueva Ecija, habang dito sa Metro Manila, minsan kumukulimlim din po pagsapit ng tanghali, at ilan pang bahagi po ng Bicol region, lalo ng Camarines Provinces and Catanduanes. So ibig sabihin yan, kapag may mga pag-ulan po tayo, mababawasan yung init na mararamdaman ng ating mga kababayan, lalo na dun sa may Northern Luzon. And in fact, dito po sa may Tugigaraw, hanggang 33 degrees Celsius lamang po yung possible air temperature by tomorrow at mas lalo na yung heat index, posibleng mababa din po. Dito naman sa may Metro Manila, bahagyang bababa yung ating maximum temperature sa tanghali na hanggang 34 degrees Celsius, habang yung heat index mananatiling mataas pa rin na hanggang 41 degrees Celsius. Ilang bahagi din po sa may Cagayan Valley, Cordillera region, and Ilocos region, ang posibleng mababa yung maximum temperature plus yung ating heat indices. Sa ating mga kababayan naman sa Palawan at dito rin po sa Visayas, patuloy ang mainit at malinsangang panahon, epekto pa rin yan ng easterlies o yung hangin galing Pacific Ocean. Ito pa rin na magdadala ng mga localized thunderstorms as early as morning dito po sa hilagang bahagi ng Palawan as well as the eastern portions of Visayas, habang meron din mga pulupulong ulan or pagkidlat pagkulog sa may western and central portions of Visayas. Temperature naman natin sa Metro Cebu, 28 hanggang 33 degrees Celsius, habang meron pa rin po delikadong heat indices dito po sa bahagi ng Palawan, kayo din sa may Iloilo,
Capiz, Samar, and Leyte provinces na between 42 to 44 degrees Celsius bukas ng tanghali. Sa ating mga kababayan naman sa Mindanao, patuloy pa rin ang generally fair weather conditions. So ibig sabihin wala tayong tuloy-tuloy na malalakas na mga ulan, aasahan yung bahagyang maulap at kung minsan maulap lamang na kalangitan. Pero pagsapit ng hapon, nandyan pa rin po yung chance ng mga localized thunderstorms or saglit na pagkidlat pagkulog, lalo na po sa bahagi ng Zamboanga City, Basilan, dito sa may kanlurang bahagi po ng Socsargen, Lanao del Sur, at doon pa rin po sa mga bulubundukin sa Bukidnon at paligid na bahagi pa ng Davao Region. Temperature natin sa may Davao City, 26 to 33 degrees Celsius, habang yung heat index pinakamataas pa rin sa mga syudad ng Cotabato and Zamboanga na 42 to 43 degrees Celsius by tomorrow. Paalala pa rin sa ating mga kababayan, stay hydrated pa rin po or laging uminom ng tubig, at kung lalabas ng bahay, make sure po na may dala tayong payong at sombrero at iwasan pa rin magbilad from 10 a.m. to 4 p.m. sa ilalim ng araw para iwas heat stroke. Para sa mga naglalayag naman nating kababayan, by tomorrow hanggang sa Friday, aasahan natin yung pag-ihip nga ng northeast wind flow, yung may kalamigang hangin doon sa may norte. So ibig sabihin, mahangin at medyo maalon po hanggang 3 metro dito sa baybayin ng Cagayan Valley at ng Ilocos Region, lalo na po sa Batanes and Babuyan Islands. Nasa 3 metro taas sa mga alon hanggang 1 palapag ng gusali po. Kaya delikado ito sa mga maliliit na sasakyang pandagat, sa mga magsisi travel po doon for the next 2 days, mag-ingat po tayo. Habang sa natitirang baybayin pa rin ng ating bansa, aasahan pa rin yung banayad at minsan katamtaman na taas ng mga pag-alon, maliban na lamang kapag may thunderstorms kung saan posibleng umabot sa hanggang 2 metro. By Friday po or May 10, naasahan pa rin natin yung epekto ng frontal system. Magiging maulap pa rin at may mga pag-ulan pa rin dun sa may areas ng Cagayan Valley, Cordillera Region, Aurora, at aasahan pa rin yung epekto ng easterlies for the rest of the country by Friday. Then over the weekend, posible yung mga may hinang pag-ulan at mga localized thunderstorms sa may eastern sides, lalo na sa may Caraga and Davao Region dahil sa paglapit ng Intertropical Convergence Zone. So dito sa Metro Manila for the next 3 days, andyan pa rin po yung bahagyang maulap at minsang maaraw na umaga at posible yung mga kaulapan pagsapit ng tanghali at yung mga pulupulong ulan or pagkidlat pagkulog pagsapit ng hapon. Sa may Baguio City, lalo na dito sa may areas po ng Cordillera Region, sa may northern portion, Apayao and Kalinga, dyan po mataas ang tsansa ng mga pag-ulan for the next 3 more days pa. Lalo na po sa Friday, asahan natin yung mga pag-ulan dulot ng frontal system. At for the rest of Cordillera Region, madalas din ang mga thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Habang dito sa may Bicol Region, nananatiling bahagyang maulap at madalas maaraw, lalo na sa umaga hanggang sa tanghali. And then sinasamahan lamang ito ng mga saglit na pag-ulan, dulot lamang ng localized thunderstorms. Sa ating mga kababayan po, dito sa may Visayas, patuloy ang epekto ng mainit na easterlies. Nandiyan pa rin po yung tsansa ng bahagyang maulap at minsang maaraw na kalangitan sa umaga hanggang sa tanghali, lalo na sa may western and central portions. Habang dito naman sa may eastern part, lalo na sa may eastern Samar and northern Samar, bahagyang maulap at madalas maulap ang kalangitan na sinasamahan lamang ng mga saglit na pag-ulan. At panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, mananatiling mainit pa rin. Aasahan pa rin natin yung epekto ng easterlies by Friday and Saturday. Then pagsapit po ng Sunday, possible na yung mga kaulapan sa may Davao Region and Caraga Region dahil dun sa Intertropical Convergence Zone. And moving forward, possible din po yung maulap na kalangitan at maulang panahon by the middle of next week sa malaking bahagi ng Caraga and Davao Region as well as Eastern Visayas na rin po dahil dun sa trough ng low pressure area na papasok po ng ating Philippine Area of Responsibility. Temperature natin, pinakamatatas pa rin sa may Zamboanga City na hanggang 33 to 34 degrees Celsius habang yung heat index doon ay posibleng umabot sa 43 degrees Celsius. Sunset po natin ay 6:15 ng gabi at ang sunrise bukas 5:31 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa. Ako muli si Benny Estarea na nagsasabi sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon.